Higit isang buwan na ang nakararaan mula nang pumutok ang giyera sa Middle East. Pero walang patid pa rin ang palitan ng missile at drone attack ng US, Israel at Iran. Kamakailan lang napuruhan sa panibagong pag-atake ng Iran ang lungsod ng Haifa sa Israel. Earlier this evening, a missile that was launched from Iran hit this site, a building in the middle of the city of Haifa. In this building, right at this moment, there are 4 people captured missing. Dito nasawi ang Pinay na si Lucille Jane kasama ang kanyang asawang Israeli na si Dima Gershovich at mga magulang nito. Kasama sila sa 34 ng sibilyang nasawi sa Israel mula nang magsimula ang giyera noong katapusan ng Pebrero. Nauna na ring pinuntirya ng Iran ang refinery sa lungsod. Patuloy naman ang pagganti ng Israel sa grupong Hezbollah sa pambobomba sa southern Lebanon at Beirut. Tinamaan naman ng Iranian drone ang ilang gusali sa Erbil sa Iraq na kontrolado ng mga Kurdish forces na kumukontra sa Iran. Ang US naman, patuloy pa rin ang pambobomba sa Iran. Isa sa mga binomba ng US ang Bilkan Bridge sa lungsod ng Karaj sa probinsya ng Alborz. Patuloy naman ang isinasagawang rescue operation ng Iranian Red Crescent Society sa mga natrap at nasawi sa mga pambobomba sa Tehran. Ilang gusali rin sa lungsod ng Qom ang binomba kung saan puspusan ang rescue operation gamit ang backhoe. Nagbanta naman si US President Donald Trump na bobombahin na nila ang mga tulay at power plant sa Iran kung hindi pa rin bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. Sa ngayon, tumutulong na ang bansang Pakistan, Egypt at Turkey para sa usaping tigil putukan. Sa ngayon, pumalo na sa humigit kumulang 3,000 ang nasawi sa giyera. Pinakamarami rito ay mula sa Iran at Lebanon. Pero habang nagpapatuloy ang sigalot, lalo pang nasasakal sa taas presyo ng produktong petrolyo ang lahat ng bansa. Kaya naman ang Pilipinas nakikipag-usap na sa Iran para ligtas na makadaan ang mga barkong mayroong Pilipinong tripulante sa Strait of Hormuz. Ayon po kay Secretary Tez Lazaro, nag-request po sila na makaraan po ang Philippine flag bulk carriers with Filipino seafarers to pass the Strait of Hormuz nung Friday po. At sa ngayon po ay aalamin po ni Secretary Tez Lazaro kung ano na po ang nangyari at ano yung response ng Tehran and Marina authorities. Pero sa kabila niyan, wala pa raw malinaw na sagot dito ang Iran at kung makakatulong din ba ito sa pagpapababa pa ng presyo ng produktong petrolyo. Charles Nicolimon, RNG News.